Hi mga ka-loves! Good morning! Hindi po ganong masyadong malamig ngayon. Kakatanggal ko lang yung jacket ko kasi galing po ako sa doktor and ito po ang aking medication for my allergy. So, ewan ko bakit ako nagkaroon ng allergy. So, kumusta kayo mga ka-loves? Today is maghiwa ako ng melon pero what is this? Cherry. Cherry tomato. So, kumusta kayo mga ka-loves? Kumusta? Alam niyo ba kung ano tong hawak ko ngayon? It's melon. So, favorite yan ng mga amo ko. And ikakat ko siya para lalagay ko sa Tupperware. Kumusta kayo mga kalab? Sorry sa aking ayos. Sorry, ayos. Kumusta ang buhay ng ating mga kalabs? Nag-enjoy ba kayo kahapon sa ating live? So actually, gusto ko mag-live ngayon. At okay, I think ilagay ko to para makita nyo paano ako nag-cut. Cut chupoy. Yan. So, sana makita kung paano ako nagka-cut ng melon. So, yan. Ganito po siya. Charan! Diba? Ang ganda. Alam ko po, mas masarap yung sa Japan na melon. Pero mahal siya. So, hindi naman kayamanan ng amo ko. Hindi naman ganun kayaman. Tanggalin natin yung buto. Nakapanood na ba kayo mga kalabs ng ano? Yung kinakain pati buto na mga sa prutas ba? Tulad ng papaya. So, kumusta kayo mga kalabs? How is your day? How is your night? How is your sleep? Are you happy right now? Meron bang nagpapatibok ng mga puso nyo ngayon? Or meron bang nagpapangiti sa iyong mga labi ngayong araw na to? Meron ba? Ako, meron! O, sa mga chismosa dyan. Dahan-dahan yung pagchichismis, ha? Alam nyo po, hindi maganda yung nagchichismis. So, ewan ko ba't ganyan yung ano ko. Sino yung nagpapangiti sa inyo ngayong umagang ito, ngayong araw na to, ha? Meron na bang nagpapangiti ngayon sa mga labi nyo? Alam ko pag in love yun, may nagpapangiti. Lalong-lalo na, speaking of Peps, meron na ba? Sa akin, meron po lagi. Siyempre, ang aking anak at ang aking Panginoon. Yes. May nabasa akong comment. Ginagamit ko pa daw ang Diyos. Hindi ko naman siya ginagamit. Sadyang may Diyos lang talaga ako. Diba? Kasi kung wala tayong Diyos, malamang, bumigay na tayo. So, magpasalamat tayo kasi meron tayong Panginoon. Diba? Ang tanong kasi, totoo bang Panginoon ang siniserve nyo? Dapat alam nyo yun. Huwag natin pag-usapan yung tungkol dyan kasi there's a lot of people na kakaagulo dahil dyan. So, let's talk about love. Yeah. Let's talk about love, mga kalabs. Sino ang in love ngayon? Ako, tapos na ako dyan. So, behave na muna ako ngayon. Let the love begin. Meron naman akong nakakausap. At I thankful ako sa kanya. Nalagi ko siya nakakausap. Sa time niya. So, hi sa'yo. Ingat ka dyan lagi sa lakad mo, lalo sa trabaho mo.
For now, salamat sa pag-aantay. At salamat din sa opportunity na makakausap ka every day, every night. Or every, diba, anong mga time na pwede pa ako makausap sa gabi. Salamat sa'yo at hindi ka sumusuko. Sana hindi ka pa rin sumuko hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo ng mundo. Ang aking pag-ibig, giliw ko. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Weh, kalokohan yun. Ipaglalaban ko. Yes, kalokohan talaga yan. Ang pag-ibig mo. Di naman nangyari. Ipaglalaban ko. Tikman natin kung matamis ba siya. Pwede. Pwede. Alam nyo ba, mga kalabs, 2 times na akong bumili nito. Napeki ako ang papait. Papait talaga. Tapos may matamis. Tapos sa part ng gitna, mapait. So, hinayang ako sa perang binili ko. Pero, wala eh. Kailangan natin, kailangan maranasan yung mga ganong part ng, So, bumili rin ako, guys, mga kalabs ng papaya. Sana malambot na siya kasi favorite yan ni Sir. So, mga kalabs, anong dinner niya today? So, let's see this papaya. Maganda na ba siyang look? Malambot na ba siya? Pwede na ba siyang lagay din sa Tupperware? Ilagay lang sa Tupperware. Hindi balatan. Nakakabilib yung mga yung kumakain ng yung kala mo bayabas. Ganun na. Hindi ko yata kaya yun. Uy, malambot na siya, mga kalabs. Nakakamiss din kumain nito, yung medyo maniba pa lang. 'Di ba, mga kalabs? Tapos may sausawan na suka. Asin. Ash! Diba? Sarap nun. Kahit noon, naalala ko sa probinsya, kahit na namumuti na lang yung labi ko, kakain ko dahil sa suka na sausawan. Sarap talaga. Tapos noon, sa probinsya namin, I remember nung high school ako. Pagkatapos ng school, mag-iikot kami sa mga kapitbahay doon. Mga bukid ng kapitbahay. Maunguha kami ng kanilang matanim. Hanggang sa dumating kami sa farm ng lolo ko. So, sa summer po, karamihan ng tanim dyan, kamuteng kahoy, kamote, langka. Pero madalang lang, kumbaga may choices ka lang sa langka. Tapos, kasoy! Yan, yung tsuhin ko, may puno ng kasoy. Tapos, ano pa? Bayabas sa lolo ko. Kasi medyo may parang munting ilog or parang kanal yung part ng lolo ko. So, dumadaan doon yung barko. Yung kanal. Dumadaan doon yung tubig, yung galing sa bundok. Napapadaan doon. At nagsasabing hello. Joke lang. Yung bayabas doon, malapit doon. Maganda yung bunga. Ang tamis kaya ng mga bayabas no ni lolo. So, remember days, that days. I-remember ko lang yung mga masasayang moment. Tapos, yung pinya, ay naku, kawawa yung may-ari ng pinya sa amin. Remember ko yun, ng mga high school pa lang ako. Pero, ang
Ang maganda lang sa probinsya po namin, pag kumuha ka ng mga ganon, is, i-ano mo na, kainin nyo. Hindi naman sila madamot, basta kakainin. Kasi minsan yung iba, nangunguha, tapos itatapon lang din dun sa, ano, yung mga balahura ba? Balahura, tawagin. Mga balahura ba kung tawagin, no? May mga ganun talagang tao. Parang balahura. Yung parang ninakaw nyo na nga, doon nyo pa itatapon yung pinagkainan nyo, diba? Libre na nga sa inyo yan eh. Eh kami, pag nililinis namin, talagang ano, natutuwa naman yung mga may-ari minsan kasi sa dami ba, syempre, kaysa kainin ng ibon, at least tao ang kumain, diba? So, yun, bilin lang lagi nung may-ari. Minsan naabutan kami, lagi niya binabilin. Kung kukuha kayo, kainin nyo, huwag nyo sayangin. So, kaya, di allowed na kaming manguha sa kanila. Tapos, kamote. Yan. Tapos, yung pinaka, ano mo, yung ulam mo, yung kamoteng kahoy, tapos ilaga lang, ulam mo yung ano, galing sa dagat. Yung mga maliliit na isda, o mga shells na makukuha. Naranasan ko po yan, guys, kasi nag-stay ako sa Samar ng 5 years. Kasi doon ako nag-high school until hanggang mag-4th year ako, high school. So, nag-college na ako, nasa Maynila na ako noon. Pero yung buong family ko, nasa Maynila na sila. Diyan po, sa may Kamarin, yan. Diyan kami nakabili ng bahay noon. Kaya, yung dyan sa Bulak, Kamarin dyan, sa may Bulak, sa may Bagong Silang. Alam po namin yan, baga, alam ko yung daanan dyan. So, manda ka. Manda ka, wag nakita ito sa kalsada. Dyan sa may Bulak, ano, dyan sa, joke lang. Dyan sa may, ano, sa may Bagong Silang. Ayan, dyan. May bahay din kami dyan dati. Nangupahan lang naman kami noon. Tapos yung kuya ko din nangupahan dyan. Pero mas nagtagal yung kuya kong tumira dyan. So yun, dami po namin pinagdaanan na bahay. Pati po sa Malabon, kahit doon na kami dati nakatira. Siyempre, nung time na napunta ng provinces kami. Provinces! Pasensyaan nyo na. Marami kasi kaming province. Punta kami ng Samar, so yung mga bahay doon, binenta na rin, everything na ano. Bumalik kami doon kasi, alam mo na, minsan kung saan ka, kailangan mong bumalik sa pinanggalingan mo, diba? May kasabihan nga eh, kailangan, kahit mataas ka na, bumalik ka pa rin. So kami, bumalik kami doon, tapos ang problema noon, nag-isang taon yung anak ko noon, punta ko ng Kuwait, nung nag-isang taon yung anak ko. So, doon kami nung sa Malabon nakatira. Doon na rin siya pinabinyagan. Tapos, ang ano ko noon, nag-ipon muna ako ng pera na makabili ng bahay. Kasi po talaga, ang hirap mangupahan. Ang hirap po talaga mangupahan. So, ganito lang po ang magbalat ng papaya. Favorite! Favorite ni Dalaga at ni Sir. Remember, diba? Bago kumain yung maamo, kainin muna ng kunyang. Ano talaga? Matamis, in fairness. I like it. Magugustuhan to ni Sir. So, yan. Si Ma'am ayaw nito. Kaya, kung titignan ninyo, dalawang klase ng prutas. Papaya at melon. Both binuksan at hiniwa kasi itong kakain nito si Sir at si Dalaga lang. Lalo kung matamis. Naku. Pwede na. Ayan. Kanila na yan. Marami. Tchan! Diba? Marami ka ba? Oh! Meron na si Sir Papaya at si Moymoy. Malagay natin dyan. It's 12 o'clock in the afternoon.
Kumusta kayo mga kalabs ulit? Sana maayos ang kalagayan nyo. At ang prayer ko is may kalahati pa, keep natin. Ang lulutuin ko lang po ngayong araw na to is mag-spaghetti noodles kami with fried vegetable separate, diba? Yan, tapos ang kati niya talaga, ang kati-kati yan. Ito po ang aking cabbage, diba, laki, at worth almost $7. So yan, so naka-schedule yung mag-noodles tayo. And, yun nga po, nagpa-check up po ako today. Kasi may allergy ang aking leeg. Oo. At yung allergy na yun, maybe cause ng, cream daw na nilagay ko. Or maybe, may nakain ako na nagpa-allergy sa akin. So, wala naman akong allergy before. Pero, dahil na nagkakaedad na tayo, hindi naman na yan maitatanggi. Medyo, nag-iiba na rin ang ating immune system. Oo ba yun? So, yun. Nagkaroon siya ng allergy. Yan. And I think, doon na rin sabi ni Amo sa akin, hindi daw ba stress ako the few weeks ago. Lalo na daw nung yung schedule ng pag-uwi ko is na-cancel. Naisip ko nga, maybe, kasi first time lang naman nangyari to sa akin na nagkaroon ako ng allergy. So, kung yun man yun, gusto ko na siyang gumaling para kalimutan ang lahat. Kalimutan ang lahat! Sumigaw! Lumayo! Hallelujah! 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 Sino sumigaw ngayong gabi? Sinong galit? Sino bang galit sa inyo dyan? At galit na galit pa rin hanggang ngayon. Bakit kayo galit? Give love on Christmas Day. Nakikipa eh. Alam nyo, magpapasko na. Okay? So let the love flow in your heart. Give love nga daw on Christmas Day eh. So ako, naalala ko last year, Christmas. Yeah. This the first time ko na ma-meet yung guy na papa ng anak ko. So kasi nag-request yung anak ko na gusto niya talaga makita yung papa niya. Maybe for first and last time niya na makikita. Sakit, no? First and last time. So, wala naman akong galit dun sa tatay niya. So, trinay kong i-reach out kahit hindi naman ako nag-reach out sa kanya. Simula nung simulat sa simula, hindi ako nag-reach out doon. Kasi 'di ba, pag nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, ma-pride ka eh, mga ganun ba. So, may galit ka. Pero that time nung sinabi yun ng anak ko na gusto niya makita, pinag-pray ko yun kung itutuloy ko ba, i-reach out ko ba yung guy. And, how long? It's almost 16 years old lang ata si Jamir. Nung minute, 16, 17. Ako ka 17 niya. O 17. O 17. Pero 16 years old siya nung gusto niya makita yon. At gusto niya sanang i-guess sa kanyang birthday nung 16 years old siya. Eh, hindi kaya. Nung ni-reach out ko yung guy, hindi naman siya naging galit. Actually, siya pa ba magagalit?
Wala naman siyang inambag yan kahit piso sa anak ko na yan. So, lumaki naman yung anak ko, nawala siya. Kaya tinanong ko ulit yung anak ko, are you sure? Gusto mong makita? Kasi, bakit pa? Diba? Kailan 16 years old ka na? Pero dahil nga, ginagalang natin yung isip ng anak ko, yung damdamin niya bilang anak. So, binigay ko, trinay kong i-reach out yung guy, at di naman siya naging Kaya lang, wala siyang time na i-meet. So, meron siyang time pero parang basta siguro pinagbabawalan siya ng asawa. Naintindihan naman. Kaya lang, yun yung parang last opportunity ng anak ko na i-meet up yung papa niya. Kaya lang, ayun nga hindi nangyari. Sabi niya, wag na lang. Pero last year, December, I tried to reach out again. Kasi hindi na to alam ng anak ko na ni-reach out ko ulit yung guy. Kasi gusto kong gift yun sa kanya na one day, gusto kong, diba, hindi naman tayo, hindi mo alam kung hanggang kailan ka na lang sa mundo. So naisip ko na baka ito na yung way na mas, at least, diba, at least, nakita niya in person. Diba? Wala nang masasabi yung anak mo na. At the end, wala ka na. Sana nakita ko man lang papa ko. Mga ganun ba. So, hindi ko talaga yung opportunity na yun sa Panginoon na magkaroon ng time yung guys na ma-meet up kami. So, nangyari guys. Ito story dyan. Kaso bitin na guys eh. Diba? Pamputol ng prutas, pamputol din. Kung maingay, tinapay ko to. Schedule ko yan sa pagkain kung kailan. Kung maingay. So, schedule. So, yun nga, diba? $20 yan. So, yun nga, meet up ko. Kumayag siya. Sige daw. At kailan naman daw ang balik ko? At least daw, ngayon, andyan ako. Baga siguro, natakot din siyang makita yung anak niya na ano sasabihin. So, pumayag siya. Kaya, siguro tsaka ako na lang ulit istorya yung kwentan. Ikwento yung buong pangyayari. So, pumayag siya. And, some of my friends see the pictures. Yun yung time. And, ang sarap lang, no, yung may, wala ka ng galit. Even years comes, or, di ba, basta wala kang galit sa sarili mo, sa kapwa mo, you already healed for the past. Ang sarap kayang i-reach out yung tao at both of you, pareho naman kayo nagkasala doon eh, pero, di ba, at least, gusto ko kasi hindi sa side lang ng anak ko, doon din sa side ng guy na, wag mong dalhin habang buhay yung guilt na nangyari before. Gusto kong maramdaman niya na he has that freedom na magpatuloy sa buhay, na walang galit ang naiwanan. Kumbaga, wala akong galit, wala rin galit yung anak niya sa kanya. So, ang sarap isipin na yung malaya mong ibigay, yung forgiveness dun sa mga taong nakasakit sa'yo. Alam niyo po, ang sarap talaga sa pakiramdam when you give that free forgiveness sa kanila. Gusto ko sana dun sa mga may galit pa rin sa akin yung ngayon, try to forgive, no? Ako, pinu-forgive ko sila, whatever they tell me. Ayoko kasing magkaroon ng galit, or ayoko ng galit. Kung may galit sila, nakakalungkot kasi ikaw yan eh. Kumbaga, puso mo yan eh. Isipan mo yan, ikaw yung magdadala dyan. Pero, nasa iya kung dadalin mo yan. Parang ano yan eh, isang malaking bagahe. Ngayon, yung pangalan ng isang box na yan na nandito sa side mo is galit. Dito naman, inggit. Diba? Kung dadalin mo yan, ikaw ang nagsasuffer dyan. Hindi yung taong kinagagalitan mo. Hindi yung taong kinainggitan mo. Ikaw, kasi ikaw yung may bitbit. No, it's up to us kung ibaba mo yan,
then you have freedom makakilos kasi binaba mo. So, ganun din po yung nararamdaman natin sa kapwa natin. Galit ka, it's up to you kung i-release mo yan o hindi, diba? Pero sa akin, at least, alam kong wala akong bitbit na kahit ano, malaya po ako. So, I tried na ang sarap po sa pakaramdam kung you forgive someone and malaya yung puso mo. So, mga kalabs, yun lang po. At sana nag-enjoy kayo. I try na may upload talaga. Kahit na simple lang. Salamat sa patuloy na pagmamahal. At dun sa nagkalaro, sa mga nanalo, salamat dun din sa nag-give na parang ibigay na lang sa mga iba. So, thank you po. At salamat. Sana, I try po na mag-live ulit. Webes, Biyernes. Siguro mga Biyernes, try po natin mag-live kung wala akong amo. At magpalaro po ulit tayo. Kasi Sabado, hindi po talaga ako pwede. At Linggo, hindi pa rin ako pwede. So, try natin ng Friday. Or tomorrow, yeah. Or tomorrow. We try kung wala akong alaga. Kung hindi matuloy ng bukas, another on Friday na. So, thank you mga kalabs. Ingat lagi. God bless you and Jesus loves you. I love you kalabs.